Magandang araw po, mga kaibigan. Welcome po sa Kalil TV. Ating pong tunghayan ang aking kwento na pinamagatang Bihag ng Bilyonaryo. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-like po ng aking video, paki-click po ng subscribe button gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang uploads. Kalil TV. Part 2. Yun na ba ang huling bag? Tanong ni Lucas sa driver niya, sabay abot nito sa isa sa mga flight attendant. Yes sir. Handa ka na para sa iyong flight? Nakangiting sabi ni David sa lalaking tinawag niyang amo nitong nakaraang 6 na taon. Hindi sila eksaktong magkaibigan personal, ngunit sila ay nagkakasundo ng maayos. Medyo nahiya pa si Lucas na hindi siya sumama. Ngunit si David ay may asawa at mga anak dito sa Negros Occidental. Hindi niya tatanggalin ang kanyang buhay at umalis sa kanyang tahanan, gaano man kalaki ang binayaran ni Lucas. Naintindihan naman ni Lucas. Nang maghiwalay ang kanyang mga magulang noong siya ay 7 taong gulang pa lamang, kinailangan niyang lumipat sa iba't ibang bayan para makasama ang kanyang ina o ang kanyang ama, sa kabila ng katotohanang hindi sila nagbigay ng paliwanag tungkol sa kanya. Napakaraming dapat tiisin. Kaya, hindi niya hihilingin kay David na kunin ang kanyang pamilya at ilipat sila sa ibang bayan. Kailangan lang niyang maghanap ng bagong driver, o magmaneho ng kanyang sarili. It was good working with you, David. I wish you all the best, matapat na pahayag ni Lucas, binigyan ng nakangiting lalaki ng mahigpit na pakikipagkamay. Si David ay palaging napakasaya. Isa ito sa mga dahilan kung bakit siya pinatagal ni Lucas, sa kabila ng katotohanang mas mabagal siya sa pagmamaneho kaysa sa gusto niya. Halos malungkot siya sa pagkawala ng nag-iisang medyo kaibigan niya. Napakasaya sir. Sana mahanap mo ang hinahanap mo sa Batangas. Balita ko ito ay isang magandang bayan. Iyon ay, tumagilid ang mga labi ni Lucas ng ilang segundo, ngunit hindi dahil sa isla na kanyang lilipatan, kundi dahil sa isang babaeng nakilala niya 16 na taon na ang nakakaraan, sa mismong isla na yon. Hindi ngumiti si Lucas, tulad ng dati, ngunit ang tanging pagkakataon na may masisilip ang isang ghost smile, ay sa tuwing naiisip niya ang isang babaeng kulot ang buhok na may pinakamatingkad na mata at pinakamaliit na ilong. Dapat ipadala ng aking accountant ang iyong huling bayad sa loob ng 1 linggo, at isang maliit na bonus para sa lahat ng problema. Alam kong biglaan ang aking pag-alis. Paliwanag ng mukhang masungit na lalaki, pero hindi naman mukhang nasaktan si David. Salamat sir. Wala talagang problema. All the best again, nabigla si David. Alam na kapag sinabi ni Lucas bonus, ito ay talagang isang mapagbigay na halaga. Muli silang nagpalitan ng kamay bago umakyat si Lucas sa hagdanan patungo sa kanyang jet. Sumara ang pinto sa likuran niya, at nakita niya ang flight attendant, si Lucy. Naniniwala siyang ang pangalan niya, nagtutulak ng duffel bag sa isang sulok. Ibigay mo sa akin iyan, utos niya, ang kanyang boses ay lumalakas sa kalawakan na parang sonics. Napasigaw ang babae sa gulat na mabilis na umikot sa kanyang mga takong. Namula siya nang iabot sa kanya ang bag, tinatanggal ang isang lock ng buhok habang pinipilipit ang mga hita. Isang perpektong naka-arco na kilay ang natanggap niya bilang tugon, habang hinablot ni Lucas ang bag sa tabi niya at inihagis ito sa malapit na upuan. Siya ay may mga babae na nanliligaw sa kanya sa lahat ng oras, ngunit siya ay hindi gaanong interesado. Hindi na niya maalala kung kailan siya huling naging matalik sa isang babae. Ito ay isang yugto lamang ng mga young adult flings dito at doon. Ngunit nang sabihin ng 2 magkaibang babae na buntis sila sa kanyang baby, itinigil niya ang walang ingat na gawain. Alam niyang naging maingat siya sa paggamit ng kondom, at ang pagpasok at paglabas ng court sa loob ng 9 na buwan ay isang bagay na kinaiinisan niya.
Gagawin ng mga babaeng ito ang lahat para sa pera. Isang babae pa nga ang gumamit ng kanyang mga kuko para subukang sirain ang kondom. Iniwan siya ni Lucas sa kama noong araw na iyon, nag-check out sa hotel at umuwi. Hindi pa siya nakipag-intimate sa isang babae sa sarili niyang bahay. Private quarter niya yon. Nagpout ang babae mula sa likuran niya, hindi sigurado kung bakit hindi niya ito kinilala. Sigurado siyang nahuli niya itong nakatingin sa kanya kanina. Naglalaro ba siya ng hard to get? Lucy. Narinig niyang tumawag ito, at agad siyang natuwa dito. Oo. Medyo sabik na sagot niya. Si Lucy naman pero, maaari mo bang tingnan kung may kailangan si Mrs. Garcia? Maybe you can stay with her too. Nakaayos na ako dito. Parang pinalayas siya nito kaysa simpleng pagtatanong sa kanya na tingnan ang babae sa katabing cabin. Gayunpaman, ginawa niya ang kanyang trabaho, ngumiti at sumang-ayon. Nanood siya ng napakaraming mga pelikula na may mainit na pribadong jet na pakikipagtalik sa mga mayayamang lalaki, at umaasa na ito ay magkatotoo. Baka next time. Yes sir. May kailangan pa po ba kayo? She asked out of politeness, halata sa boses niya ang disappointment. Privacy. Seryosong sabi nito nang hindi man lang tumitingin sa kanya. I mean, kaya ko nakuha ang eroplano in the first place right? Sinalubong niya ang mga mata nito ng malamig na titig, na nagdulot lamang sa kanya ng pagtakbo palayo. Nakahinga ng maluwag na wala na ang nakakainis na babae, pinanood ni Lucas ang pagtakbo ng aspalto habang papaalis ang eroplano. Sa wakas ay aalis na siya sa Negros Occidental. Mahal niya ang kanyang bayan, at magiging rural worker siya magpakailanman sa puso at dugo. Ngunit pagkamatay ng kanyang ina 2 taon na ang nakararaan, nang siya ay ilang araw na lang mula sa pagtungo sa 23, kailangan niyang umalis doon. Ang kanyang ama ay namatay din noong siya ay 17 taong gulang, na nag-iwan sa kanya upang manahin ang lahat ng kanyang kayamanan, at kunin ang kanyang negosyo kapag siya ay tumuntong sa 18. Si Lucas ay hindi kailanman malapit sa sinuman sa kanyang mga magulang, kaya bahagya niyang naramdaman ang pagkawala. Kapag kasama niya ang kanyang ama sa tuwing bumibisita siya sa Verde Island, halos hindi niya ito masusulyapan. Kinausap lang siya ng kanyang ama noong pinag-uusapan niya ang negosyong mamanahin niya balang araw, dahil siya lang ang tagapagmana ng kanyang ama. At hindi rin gaanong naiiba sa kanyang ina. Ang kanyang mga magulang ay nagsimula ng kanilang negosyo nang magkasama habang sila ay kasal. Naging matagumpay nga ito, ngunit hindi nila binalak na magkaroon ng anak. Nang gawin nila at ito ang nagtulak sa kanila sa divorce, ang ama ni Lucas ay lumipat sa Batangas, kinuha ang negosyo sa kanya. Pinilit ng kanyang ina na gawing sariling bagay ang kanyang share ng franchise. At naging matagumpay siya. Mahusay ang ginawa niya sa pagiging single mother CEO, at ang mga headline ay papuri sa kanya para sa ganoong lakas. Gayunpaman, matatawa lang si Lucas sa mga headline na iyon. Alam niyang isa nga siyang super CEO, ngunit hindi kailanman isang supermom, gaya ng sinabi nila. Hindi niya alam kung ano ang pakiramdam ng pagmamahal bilang ina o ama. Hindi siya nagkaroon ng mga kapatid, at hindi man lang siya pinayagang makakuha ng nakakatakot na aso. Ang tanging pag-ibig na alam niya ay mula kay Mrs. Garcia na halos nagpalaki sa kanya. Ngunit kahit siya ay madalas niyang ihiwalay ang kanyang sarili. Madalas niyang paniwalaan na mabait ito sa kanya dahil lang sa trabaho niya ang gawin iyon, bilang yaya niya, at isa sa mga bantay sa bahay. Ngunit sa paglipas ng panahon, napansin niya na talagang inaalagaan siya ng matandang balo. At kaya kahit ngayon, siya lang ang staff na dinala niya kasama niya. Matapos ang pagkamatay ng kanyang ina, na nasa unahan ng bawat papel at lahat, nagpasya siyang magsimula ng isang panibagong simula. Kaya naman, ginugol niya ang huling 2 taon sa proseso ng pagbibenta ng prangkisa ng kanyang ina, ngunit pinanatili pa rin niya ang franchise ng kanyang yumaong ama. Nang maayos na ang lahat, kumuha siya ng mapa at sinimulan ang paghahanap. Bawat lugar na pinili niya, at bawat payo na nakukuha niya mula sa kanyang mga travel advisors ay tila hindi nakakaakit sa kanya. Naglakbay siya sa maraming bansa para sa negosyo, ngunit hindi niya mahanap ang lugar kung saan siya magiging payapa,
o kung ano man ang makukuha niya rito. Gayunpaman, 2 araw na ang nakakaraan nang makita niya ang Instagram post ng babaeng minahal niya sa lahat ng mga taon na ito, ang alam niya lang. Hindi pa siya nakakapunta sa Batangas mula nang mamatay ang kanyang ama 8 taon na ang nakalilipas, at hindi sumagi sa isip niya ang paninirahan doon. Pero alam niya, nang makita niya ang nakangiting dilag na iyon ang matatawag niyang bahay. Hindi niya alam kung makikita pa siya nito, dahil nakatira siya ngayon sa Manila, at pupunta siya sa Batangas. Ngunit ang islang iyon ay kung saan niya nakilala ang isang taong kayang gumawa ng kababalaghan sa kanyang mundo sa isang ngiti lamang. Ito ang lugar na nakilala niya ang batang babae na nagdulot ng isang uri ng kaligayahan sa kanyang malamig, madilim na isip sa mga random na araw. Ito ay tahanan, dahil hawak nito ang kanyang pinakamahusay, at marahil lamang ang masayang alaala, ang summer camp kasama si Tali Suarez. Umiyak si Lucas sa unang pagkakataon sa mga taon noong araw na iyon, nang umikot ang huling araw sa kampo, dahil alam niyang hindi na niya ito makikitang muli. Lumaki sila at nakalimutan ang isa't isa. Tiyak na hindi niya ginawa, ngunit sigurado siyang ginawa niya yon. Pinasadahan niya ng daliri ang kulubot na pink na ribbon na itinali niya sa kanyang duffel bag para hindi ito mawala. 16 na taon, at mayroon pa rin siyang na pink na ribbon. Bagamat ngayon ay pale ang kulay, maliwanag pa rin sa mga alaala ng unang pagkakataon na nakita niya siya, at ibinalot niya ang mismong ribbon sa kanyang nabugbog na tuhod hanggang sa makabalik sila sa kampo. Lihim niyang itinago ito sa kanya, kahit na hindi niya napansin ang kawalan nito, at ito ang pinakamahalagang pag-aari niya. Sa lahat ng bagay, sa lahat ng mga mansyon, sasakyan at ari-arian na nabili niya sa buhay niya, ito ang pinagmamalaki niya. Nag-vibrate ang kanyang telepono sa kanyang bulsa sa likod, at tiningnan niya ito ng may pagkalito, dahil wala siyang kaibigan, at ito ay 1 linggo, kaya malamang na ito ay may kaugnayan sa trabaho. Gayunpaman, nakahinga siya ng maluwag nang makitang notification iyon. Nag-post si Tali ng isa pang larawan, at agad niyang tinapik ang maliit na icon. Ang lugar kung saan dapat tumibok ang kanyang puso nang masalubong niya ang magandang ngiti nito sa kanyang malaking telepono. Nakatayo siya sa dalampasigan, na ang kanyang mga kulot na tendrils ay umaagos sa kanyang makinis na mga balikat, at isang pares ng maitim na salamin ay dumapo sa kanyang cute na ilong. O ang cute na maliit na ilong. Palaging pinangarap ni Lucas na halikan siya dito, at muling igalaw ang kanyang mga daliri sa kanyang buhok. Naalala niya kung paano niya kinasusuklaman ang pagkakaroon ng mga kamay ng ibang tao sa kanyang buhok noong siya ay 8. Hindi niya maiwasang magtaka kung mayroon pa ba siyang pet peeve na iyon. Maging sa mga video na ginawa niya kasama ang kanyang nakababatang kapatid na babae kung saan hinahayaan niya itong mag-ayos ng buhok, ang mukha ni Tali ay minsan ay namumutla sa inis kung sabunutin ito ng malakas ng kanyang kapatid. Isang pagkakataon lang ang pinahintulutan niya na hawakan ang kanyang buhok noong tag-init na iyon, at ito ay dahil lamang sa nahuli niya itong isang magandang paru-paro. Na-double tap niya ang larawan, nakitang lumabas ang puso nang lumabas siya sa profile nito. Pagkatapos ay sinuri niya ang kanyang mga abiso, nakita ang kahilingan na ipinadala niya sa araw ng kanyang pagtatapos na halos magpadala sa kanya ng yiping na parang bata sa araw ng Pasko. Gayunpaman, hindi pa niya tinatanggap ang kahilingan. Ano ang kinatatakutan niya? Wala siyang clue. Hindi ba ito ang gusto niya simula nang umalis siya sa kampo? Hindi ba't lagi niyang hinihiling na sana mahanap na nila ang daan pabalik sa isa't isa? Kaya bakit ay natatakot siya ngayon? Sa kaibuturan niya, alam niya ang sagot. Natatakot siya na talagang mag-message ito sa kanya. Kahit na pipi ito, natatakot siya na talagang naalala siya nito. Paano kung hindi niya gusto ang naging lalaki niya? Yes, siya ay matagumpay at mayaman, ngunit siya ay napakadilim sa loob, kaya, walang laman. Siya ay puno ng buhay at kaligayahan, hinahabol ang kanyang mga pangarap at naging isang napakagandang dalaga. Nahihiya siya na hindi niya natupad ang lahat ng mga pangarap na napag-usapan nila noong huling gabi ng kampo sa ilalim ng mga bituin ng lampas na sa oras ng pagtulog. Alam niyang makakamit niya ang bawat isa sa kanya, ngunit sinabi lamang niya sa kanya na gusto niyang maging masaya, makahanap ng babaeng magiging asawa niya,
at mamuhay sila sa isang perpektong bahay dahil alam niyang iyon ang gusto niya. Gusto kong marinig niyang sabihin na magiging masaya siya. Ngunit siya ay hindi. Napabuntong hininga, ibinalik niya ang telepono sa kanyang bulsa habang nakabinbin pa rin ang kahilingan. Isinandal niya ang kanyang ulo sa headrest habang nagsimula itong pumipintig sa pamilyar na sakit. Huwag kang malungkot, Lucas. Isang araw sa hinaharap, magkikita tayong muli at tayo ay uupo at mag-uusap tungkol sa mga inumin, o kung ano man ang ginagawa ng mga matatanda. Sinabi niya sa sarili niyang nakakatawang paraan noong gabing iyon. Naghintay siya sa araw na iyon sa loob ng 16 na taon, ngunit tila hindi ito darating. Maaaring ito na, sundot ng subconscious niya, pero mabilis niyang inalis ang iniisip. Ano ang sasabihin niya sa kanya kapag tinanong niya kung naabot niya ang mga pangarap na iyon? O mas malala pa, paano kung hindi man lang siya nito naalala? Tapos sabihin mo sa kanya ang totoo, muling nagsalita ang lalaking nasa isip niya. Sabihin sa kanya na hindi mo nalaman ang kaligayahan mula sa araw na naghiwalay ka, at kailangan mo siyang iligtas ka. O talaga, at mukhang freak, at saka, siguro nagbago na rin siya. Hindi naman siguro siya katulad ni Tali noong nakalipas na mga taon, lumalaki ang mga tao, diba? Hindi ito gagana, kailanman. Sarado ang kaso. Ngunit gayunpaman, natagpuan ni Lucas ang kanyang sarili na inilabas muli ang kanyang telepono, sa pagkakataong ito ay tumawag. "Oh, pwede bang lumihis na lang tayo sa Manila?" Tanong niya, well aware na para siyang baliw. Gayunpaman, walang sino man ang nagtanong sa kanya. "No sorry sir, kailangan nating bumaba sa Verde Island. Walang mga, hanggang kailan tayo makakaalis ulit papuntang Manila?" Hindi siya interesado sa mga detalye, at alam iyon ng lahat, maliban kung ito ay sa kanyang negosyo. 6 p.m. sir. Sige. Tiningnan niya ang kanyang relo, nakitang 9 a.m. pa lang, at ang biyahe ay hindi nilalayong mas mahaba sa 2.5 oras. Maging handa. And with that, tinapos niya ang kanyang maikling tawag. Napagpasyahan niyang isama na niya si Mrs. Garcia sa bahay, at siniguradong maayos ang lahat bago siya umalis muli. Ano ang balak niyang gawin? Wala siyang ideya. Paano niya hahanapin siya? Walang pahiwatig. Gayunpaman, naramdaman niyang kailangan niyang pumunta doon. Kung purihin man lang ang lupang tinitirhan niya sa loob ng mahigit 1 dekada, sigurado siyang bibigyan siya nito ng kahit kaunting kagalakan. Kaya habang pinulupot niya ang kanyang daliri sa ribbon, at isinandal ang kanyang ulo sa likod na may maliit na ngiti. Ang alam lang niya ay kung ano man ang mangyari sa islang iyon, tiyak na magbabago ang kanyang buhay. Napagod pero tuwang-tuwa. Iyon ang naramdaman ni Lucas nang matamaan niya ang malambot na kama ng kanyang hotel room. Nakarating siya sa Manila wala pang 6 na oras ang nakalipas, ngunit nagkaroon na siya ng pinakamagandang oras sa kanyang buhay sa mga taon. Nakita niya siya. Nakita niya ang babaeng pinangarap niya sa buong buhay niya, at nakita niya ito talagang naging masaya. Sumakit ang kanyang cheekbones sa mga ngiti na ginawa niya habang pabalik sa hotel. Marahil ang kanyang cheekbones ay nagrereklamo tungkol sa isang bagong posisyon, hindi man lang sanay. Ngunit wala siyang pakialam. Gumulong-gulong siya sa kanyang tabi habang hawak ang kanyang telepono, tinitigan ang numerong nakuha niya mula sa kanya. At pumayag siyang makita ulit siya bukas. Gusto na lang niyang matulog para mas mabilis na dumating ang araw, pero sabik pa rin siya, hindi man lang nakapikit. Sa kabila ng lahat, alam niya, alam lang, na ang babaeng ito ang tanging bagay na magbibigay sa kanya ng kaligayahan. Napatawa niya ito ng totoo sa unang pagkakataon sa mga taon sa loob ng 1 dekada, sa isang gabi lang. Tanging isang anghel lamang ang makakagawa noon, at isa talaga siyang anghel. Hindi niya alam kung ano ang hinaharap, ngunit alam niya talaga na hindi siya mabubuhay nang wala siya. Hindi niya kaya, at hindi siya pupunta. 3 oras bago. Yes, Maddie. Nakahanap ka na ba ng magandang lugar kung saan pwede akong magkaroon ng disenteng kainan sa bayan? Tanong ni Lucas sa kanyang assistant habang itinutulak ang ilang chips mula sa eroplano sa kanyang bibig, nakasimangot sa nakakakilabot na lasa nito.
45 minutes lang ang biyahe papuntang Manila pero hindi siya nag-abalang kumuha ng pagkain bago umalis ng bahay gaya ng iminungkahi ni Mrs. Garcia. Sabik na sabik siyang itapak ang kanyang mga paa sa Manila na halos hindi sumagi sa kanyang isipan ang pagkain. Ngunit sa oras na umikot ang 7:00 at nagugutom na siya patungo sa hotel na nabook ng kanyang assistant, alam niyang hindi na opsyon ang plano niyang matulog sa gabing iyon. Si Maddie, ang kanyang assistant, ay napagalitan ng husto nang, sa pagkadismaya ni Lucas, ang pagkain ng hotel ay sira. Dapat suriin ng kanyang assistant na ang lahat ng bagay sa lugar ay perpekto bago mag-book sa kanya ng isang silid doon. Nagbigay lang siya ng ilang kalokohang dahilan na ito lang ang available sa ganoong maikling paunawa, bla bla bla. Walang pag-aalala si Lucas para sa gayong mga dahilan, at alam niya ito. Kaya, sapat na ang galit at pagkadismaya sa kanyang boses habang kausap niya ang babae sa speakerphone para tumakbo ito pabalik sa Negros Occidental. Si Lucas ay hindi nagtagal ng mga assistant. Alinman sila ay subukan upang makakuha ng masyadong malapit, o sila ay talagang kahila-hilakbot sa kanilang mga trabaho. At kinasusuklaman niya kapag ang mga tao ay kakilakilabot sa kanilang mga trabaho. Kaya alam niyang hindi iba si Maddie. Ngayong titira na siya sa Verde Island, baka pabalikin na lang niya ito, at makahanap ng bagong assistant sa lalong madaling panahon. Yes sir, I found a restaurant just 5 minutes from the hotel. I've arranged for a driver to pick you up in 10 minutes. Mabilis siyang lumabas na halatang nalilito sa galit ng amo. Make it 5 minutes Maddie. Nagugutom na ako. I'll tell the driver to drive fast then sir. Ito ay lumabas ng higit pa sa isang katanungan kaysa sa isang pahayag, dahil kahit na ito ay wala sa kanyang kapangyarihan. Ngunit natutunan niya mula sa nakaraan na huwag magtanong sa mga kahilingan ni Lucas. Maaaring gawin mo ito, o gawin ito ng malapit sa gusto niya hanggat maaari. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, galit na galit si Lucas nang dumating ang driver na huli ng 2 minuto, at siguradong makikinig din siya tungkol dito. Gayunpaman, ginawa ng kawawang driver ang lahat ng kanyang makakaya upang maabot sa loob ng 5 minuto, kahit na lumabag sa limitasyon ng bilis. Ngunit tulad ng sinasabi nila, ang isang gutom na tao ay isang galit na tao. O si Lucas, na laging galit sa mundo. Dumating sila sa restaurant ng 7:30, at sa pagkadismaya ni Lucas, walang mga reserbasyon na minarkahan sa kanyang pangalan, ni walang available na mga mesa. Nakatanggap nga si Maddie ng panibagong bulyaw mula sa kanyang amo, kahit na hindi niya intensyon na magkamali. Muntik na rin siyang matanggal sa trabaho, pero masyado siyang pagod, gutom at inis sa boses nito para pahabain ang usapan. Sumandal siya sa kotse habang ang driver ay awkward na nakaupo habang naghihintay ng mga tagubilin. Hindi alam ni Lucas kung saan-saan sa bayan na pwede siyang kumain, at ayaw na niyang marinig pa ang nanginginig na boses ni Maddie na ngayon ay tumitibok na ang ulo niya. Saan ngayon, sir? Tanong ng driver na si Nick sa sandaling ang katahimikan ay naging masyadong makapal na hindi niya kayang tiisin, at ang napaka-intimidate na lalaki ay nagmumuni-muni lamang sa likod ng kanyang sasakyan. Dalhin mo ako kahit saan na naghahain ng masasarap na pagkain. Wala akong pakialam kung saan, dalhin mo na lang ako doon, utos ni Lucas sa kanyang orihinal na masungit na tono. Medyo nasabik si Nick dito. May magandang lugar sa tabi lang ng beach na. Dalhin mo na lang ako dyan, mahigpit na itinaas ni Lucas ang kanyang kamay, pinutol ang pagsasalita ng lalaki. Ang bagong driver na ito, kung mananatili siya, ay tiyak na masanay sa mood ni Lucas kung gusto niyang manatili sa trabaho. Walang pakialam si Lucas na magmaneho papunta sa mga lugar, ngunit minsan ay mas pinipili niyang huwag, dahil sa kanyang pagkainip at sa dami ng tiket na kailangang bayaran ng kanyang accountant buwan-buwan. Walang ibang salita, dinala siya ni Nick sa lugar na gusto niyang puntahan kasama ang kanyang mga kaibigan, at pamilya paminsan-minsan. Ito ay hindi ang fanciest, ngunit ito ay tiyak na maaliwalas at ang pagkain ay maayos. Medyo kinabahan siya nang huminto siya sa harap ng pub, inisip muli ang desisyon niyang dalhin doon si Mr. Gutierrez. Parang siya yung tipong magarbong kumain, kahit mag-isa lang siya.
Siguro kung gusto niya nang inumin noon oo, pero sa isip ni Nick, hindi ito ang setting ni Lucas. Gayunpaman, sa halip na sigawan siya tulad ng hula niya, nagpasalamat lang si Lucas bago lumabas. Binalaan ni Maddie si Nick tungkol sa ugali at ugali ng kanyang amo. At nasaksihan ito para sa kanyang sarili nang tumagal siya ng 7 minuto bago makarating sa hotel kaysa sa 5, sigurado si Nick na magagalit siya muli kay Lucas. Buti na lang at parang kalmado lang siya habang naglalakad papasok sa entrance. Talagang kakaiba siyang tao, naisip ni Nick. Snappy 1 minuto, pagkatapos ay kalmado bilang isang humuhuni na ibon sa susunod. Ang gusali ay hindi ang inaasahan ni Lucas. Bagamat maliit ito at mukhang malinis na may magandang ambience, inaasahan niyang dadalhin siya ni Nick sa isang lugar na hindi gaanong casual. Gayunpaman, ang kanyang tiyan ay walang pagkiling laban sa mga dining area sa sandaling iyon, at ang biglaang pakiramdam ng pamilya at init ay talagang sumalubong sa malamig na walang laman na kaluluwa ni Lucas. Ang hangin mula sa dagat ay nakaka-relax habang itinulak niya ang dobleng pinto, na agad na sinalubong ng makapal na tawanan at bango ng masarap na pagkain. Nakangiti sa kanya ang mga tao habang dumadaan siya, at ang iba ay nakatingin lang sa kanya nang nagdududa ngunit inalok pa rin siya ng magiliw na tango. No wonder na gustuhan ni Nick ang lugar. Si Lucas ay madaling magbasa ng mga tao, na nagawa ito sa buong buhay niya. Iyon ay kung paano niya natutunan ang mga bagay tungkol sa mga tao, dahil hindi sila kailanman naging kaibigan para sa kanya upang malaman ang casual na paraan. Kaya alam niyang si Nick ang tipong mag-e-enjoy sa mga hangout na ganito. At kahit na hindi ito ang kanyang setting, kakaibang nagustuhan din niya ito. Umupo siya sa bar na ilang upuan ang layo sa iba. Lumapit sa kanya ang isang curvy short-hair waitress, at hindi niya matukoy kung hinahangaan siya nito o sadyang pala kaibigan lang. Siguro pareho. Umiti ito ng malawak sa kanya, isang bagay na nakasanayan na niya anumang oras na nasa anumang lugar siya na umiikot sa customer service, ngunit alam niyang hindi ito personal. Hello, welcome to Overviews Pub. I'm your waitress for tonight, bati nito habang inaabot sa kanya ang isang menu. Babalik ako saglit para kunin ang order mo. Pero sa ngayon, may gusto ka bang inumin? Mabuti ang tubig, salamat. Pasimple siyang tumango nang mawala sa likod ng isang kulay brown na pinto. Siya ay tumingin sa pamamagitan ng menu ravishingly, sabik na magkaroon ng anumang bagay kapag siya ay hindi allergic o hinahamak ang alinman sa mga sangkap. Nakaramdam siya ng presensya sa kanyang likuran, ngunit masyado siyang namuhunan sa listahan ng pagkain upang bigyang pansin kung sino ang sumasama sa kanya. Mayroon na bang nakaupo dito? Tanong ng isang boses babae. Isang boses na babae na dapat ay kilala na niya ng husto, ngunit masyadong naabala para mapagtanto. Napailing na lang siya sa kausap habang patuloy na nilampasan ang booklet. Ang kanyang subconscious ay sumisigaw sa kanya na bumalik sa realidad at kilalanin ang boses na narinig niya sa hindi mabilang na mga video. You should try the oven-roasted turkey burger. They're really good. Muli siyang nagsalita, talagang nakakuha ng atensyon ni Lucas nang mapagtanto niya na isang tao na hindi niya pinapasukan, hindi kasosyo sa negosyo o hindi nag-aalok sa kanya ng isang serbisyo, talagang kinausap siya. Noon niya napagtanto kung bakit siya tinutulak ng kanyang utak, at ang ulo nito ay mabilis na humarap sa kanya, na sigurado siyang may latego siya. Nanlaki ang mga mata niya sa gulat, tuwa at hindi makapaniwala habang pinagmamasdan ang babaeng nasa harapan niya. Siya iyon, sa laman. Nakaupo siya sa tabi niya na may masigasig na matingkad na mga mata, at nakangiti sa kanya gamit ang maamong mga labi. Katulad ng pangarap niya sa loob ng maraming taon. Tali. At dito na po, nagtatapos ang part 2 ng ating kwento. Sabay-sabay po natin abangan ang susunod na kabanata. Paki-support rin po ng mga kwentong pag-ibig ni Dion Channel TV at Deborah Stories, ang aming munting channel. Maraming salamat po. God bless and stay safe.